balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At pagsapit po ng gabi sa alas 10 ng gabi hanggang alas 12 po tayo ng hating gabi. Ano po? At syempre ang ating pagtatanghala ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Tayo po ay napapakinggan mula po dito sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa bayan po ay napapanood tayo sa Channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng TV Plus at digital boxes. Samantala, tayo po ay nasusubaybayan din sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming sa Facebook. At sa mga nanonood po sa atin sa FB, meron po tayong chat room sa gawing kanan po. Maaring itype ang inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ibinasura po ng Court of Appeals ang inihaing petisyon ng GMA Network Incorporated para mabaliktad ang naunang desisyon na pumapabor po sa mahigit 100 nilang mga manggagawa. Ibinaba po itong resolusyon na ito nitong November 25 lamang mga kaibigan. Ni Justice Enaida Galapate Laguilles. Kanila pong ibinasura yung apela ng GMA Network at nung kanila pong Chief Executive Officer na si Ginoong Felipe Gozon, dahil wala raw pong naipresenta ito na bagong argumento. Ganun po sa kaso kung aapila ka, magpapail ka ng motion for reconsideration, kailangan meron kang bagong argumento. Pero kung uulitin mo lang yung dati, bali wala po yun, ano po? Kasi itong mga manggagawa ng GMA7, mga kaibigan, nagkaso laban sa GMA pagkatapos silang pagsisibaking sa trabaho na ang kanila pong mga employment ay tinatawag na talent. Ito ho'y unang nadesisyonan ng National Labor Commission. At nanalo po itong mahigit 101 na mga empleyado o manggagawa po bilang mga regular employees. Sila po itinrato na talents lamang o contractual workers. Nagdemanda sila, mga kaibigan, nung sila'y tinanggal. At nanalo sila sa NLRC noong 2015. At nadeklara noong 2016 na sila ay mga regular employees.
sakit sa ulo niyan, 101 yan. Malaki-laking pera babayaran nila dyan, di ba? At sabi ho ni Secretary Panelo, ang spokesman ni Presidente Duterte, mga kaibigan, wala raw kaibigan dito po sa investigasyon, ho? Sa SEA Games, ha? Ito namang si Joey Salceda. Joanna. Mga kaibigan, ang sabi ho ni Joey Salceda, yan daw mga kritiko nito pong SEA Games. Wala namang kritiko ng SEA Games eh. Kritiko ng anomalya sa SEA Games. Medyo baluktot kayo magpaliwanag sa media eh. Nagmi-misinform kayo eh. Ang binabatikos dyan, hindi po yung SEA Games. Ang binabatikos dyan, yung mga katarantaduhang nangyari sa SEA Games. At yung mga irregularidad. Wala, mga patutsada ni Alam Cayetano, tsaka nitong si Joey Salceda, na congressman. Mga kaibigan, pinalilitaw nila ang binabanatan dito yung SEA Games per se. Ba't mo babanatan yung SEA Games? Sa atin ba yan? Dito lang gagawin sa atin yan. Pero yan, mga kaibigan, di natin pag-aari yan. Kung wala pa nagpahiram ng bus dito, wala masasakyan yung mga atleta di ba? Mabuti may napahiya. Napahiya yun eh. Nakaramdam ng kahihiyan yun eh. Ba't naman ganito? Yun, nagpadala ng bus. Kung wala, di wala pang sasakyan, mga kaibigan, ano po? Ang katotohanan po niyan, ito may bagong lumabas ha. Ang katotohanan pala dyan, merong malaking pondo yan, mahigit 7 bilyon. Nung si Alang Cayetano nakaupo pa sa DFA, ito nagbubulgar mismo si DFA o Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin. O paano niyo sasabihin wala? Meron palang budget para sa 2019, budget ng Pilipinas. Ang naipasok sa DFA, mahigit 7 billion, 7.5 yata kung di tayo nagkakamali. Ayon kay Locsin ito. Ngayon, yung pong budget na yun, mga kaibigan, di ba tumakbong congressman itong si Alan Peter Cayetano. Nung siya po tatakbong congressman, kinausap daw niya si Locsin. Sinabi niya na mayroong pondo ito ang DFA 7.5. Kasi noon pa siya ika nga po atat na maging punente nitong daraos na SEA Games dito sa Pilipinas. So ngayon, dahil napalitan siya, mga kaibigan, sinabi niya kay Locsin na meron 7.5 billion. Kung po pwede, sabi, ilipat mo sa palipat mo na lang sa sa Philippine Sports Commission. Ayun. Sabi ni Locsin, ba yan? Magnanakaw ako? Kaya ang ginawa ni Locsin, inireport ito sa Department of Budget and Management. Isinauli niya yung pondo. Ano sasabihin yung wala? At si Alan Peter Cayetano, mga kaibigan, galit si Presidente Duterte, paiimbestigahan
alamin nyo kasi mabuti yung background. Bago kayo magtatatalak, ha? Natulungan natin ang mga, suportahan natin ang mga manlalaro. Ano kaugnayan no sa anomalya? Walang bumabanat sa SEA Games. Kaya binabanggit yung SEA Games, dyan merong irregularity. Alam nga namang hindi mabanggit yan. Anong irregularity babanggitin mo? Basta pera. Mga kaibigan, ano po? Yun daw kikiam fake news. May mga siraulo nito. Paano naging fake news yun? May nagsalita nun. Siya nagsabi, yung coach ng ating kupunan, di ba? Sinabi niya, pinakain sila, kikiam, tsaka itlog. Walang nutrition. Oh, fake news ba yon? Yung nilabas ng media? Hindi. Ayon yun sa sinabi. Sabi ko nga sa inyo, nagmamarunong itong marami, hindi naman marunong. Bakit? Kasi akala nila yung balita ang gumagawa media. Hindi yung ganun yun. Hindi ganun ang trabaho ng media. Ang trabaho ng media, maglabas ng balita, magsulat ng balita. Saan niya kinuha? Yun, doon sa gumagawa ng balita. O halimbawa, merong krimen ng pagnanakaw, di ba? O na-report ngayon sa pulis. Pupunta ngayon yung reporter doon. Aalamin niya, ano ba yan, nagnakaw na yan. Ito, nagnakaw ito sa pondo ng bayan eh. Ganun ba? Sino ba yan? Ano ba pangalan yan? Pangalan ba niyan Matip? Hindi ho. Ito pangalan. Ganon. Yun ang gumawa ng balita, yung magnanakaw. Di ba? Naintindihan nyo na. Ganon kasimple yun. Kapag may nagnakaw, yun ang gumawa ng balita. Kung wala nagnakaw, di walang ibabalita. Puro kayo, Puro kayo. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Diba? Puro kayuhin. Ngayon, mga kaibigan, ito nga si Salceda, parang niyang sinasabi, mapapahiya daw itong mga kritiko at kainin nila yung mga sinabi nila. Pagkatapos daw na masaksihan natin ang gagawing opening rights ng SEA Games. Ba't naman namin kakainin ang sinabi namin? Ano palagay mo sa amin? Kumakain ng kikiam? Makain din akong kikiam. Mga kaibigan. Pero para kainin yung sinabi na sinasabi mo, malabo pa sa tubig ng kanal. Manghihiram lang kayo ng karangalan Alam mo, ito maganda nga Maganda nga yung magiging opening ng SEA Games. Bakit? Nakakatiyak tayo na magiging successful yung opening. Bakit? Dahil ba sa mga organizer ng SEA Games? Ba hindi. Dahil yon doon sa gagamitin nilang venue. Alin? Yung pong Philippine Arena. Na kinaiinggitan ni Soriano. Di ba? Bakit? Bakit expected na magiging successful yung pong opening rights? Yung opisyal na pagbubukas ng SEA Games sa Atlanta. Kasi alam naman ninyo, yung Philippine Arena, sa Iglesia ni Cristo yan ngayon, kaugnayan nun?
May malaki. Hindi kayo hangal. Magiging successful yan sapagkat ang mga iglesia ni Cristo, alam naman ninyo, responsableng mga tao at saka organisadong mga tao, disiplinadong mga tao. Hindi po dating daan yan. Mga kaibigan, nakita na ninyo. Yun ang pinamamarali ni Joey Salceda para yung kredito mapunta sa kanila. Yung mga kapalpakan na nangyari dyan doon sa organization, doon sa Clark at saka dito sa Maynila. Hindi naman sa Philippine Arena Wala naman nangyaring kapalpakan doon. At natitiyak natin walang mangyayaring kapalpakan. Dahil lahat naman ng idinaos na mga events dyan sa Philippine Arena, naging mga successful at maayos. Hindi katulad sa Apalit. Di ba? Sa Apalit parang sabungan yun Subukan mo. Mga kaibigan, di ba? Nagkakagulo tao ron May nagsasalita ron sa entablado. May mga tao, may natutulog, may lumalamon. Hindi ganoon. Mga kaibigan, Philippine Arena ito Hindi ito hindi ito Apalit Convention Center. Convention Center parang sabungan. Ang panghi-panghi, ang bantot-bantot. Hindi, ito Philippine Arena. Mga nakita na ninyo, di ba? Kaya huwag kang magnakaw ng karangalan, Joey Salceda. Kung maging successful man yan, hindi dahil sa organizer ng SEA Games. Nataon, dyan kinuha ninyong venue yan. Siyempre, magpapatupad ng disciplinar yan. Ang Iglesia ni Cristo, di ba? Ang management ng Philippine Arena. Hindi kayo. Kayo, manonood lang kayo. Tatanghod lang kayo. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, ilan munang mahalagang mensahe ang ating pakinggan. Pagbabalik po ang Rapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Hello there, RJ here. Are you all set for the legendary 2-day Christmas sale of RJ Guitar Center? Mark it on your calendar. December 7th Saturday and December 8th Sunday. Every item in all the 16 stores on sale. Guitars, ukulele, drums, percussion, keyboards, amplifiers, strings, cables, mic and music stands, and all accessories. Now listen closely. Opening till 12 noon, 20% off. 12 noon to 1 p.m., 25% off. 1 p.m. to 2 p.m., 30% off. 2 p.m. to 4 p.m., 35% off. 4 p.m. to 8 p.m., 40% off. 8 p.m. to closing, 50% off. Limit 3 items per customer. All Taylor guitars, 20% off all day. Strictly no reservations. You have to be there to avail of the sale. If you want to preview the items, visit us at www.facebook.com/RJ Guitar Center. If you want to call our hotline, 0977-812-1186. This is RJ saying, make me lose money December 7 and December 8. It's all right. You'll be happy anyway. The 2-day legendary Christmas sale of RJ Guitar Center. Every item in all 16 stores on sale. For DTI Fur Trade Permit number FTEB-20838 series of 2019. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid.
Okay, isa-isahin natin ang balita ngayon tungkol dito sa SEA Games. Eh iba gusto mamatay yung issue tungkol do sa irregularities. Eh hindi ho mamamatay yan. Bakit? Eh mismong Malacanang nga nagsasalita tungkol diyan mga kaibigan Oh, ang sabi nga nitong si Presidential Spokesperson Salvador Panelo, wala hong ipupuwera sa ang executive sa sandaling ang executive branch, meaning to say executive ba namumuno ng executive, di ba si Presidente Duterte? Wala raw ipupuwera diyan sa sandaling magsimula ang sarili nitong investigasyon sa napaulat na mga problema sa paghahanda nito pong Southeast Asian Games. Ayon kay spokesman Salvador Panelo, nung siya'y tanungin, ano ang kredibilidad nung investigasyon na isasagawa ng ehekutibo? Mga kaibigan, meaning to say ng executive, yung mga ahensya yan na nasa ilalim ng presidente, mga kaibigan. Anong inaasahang kredibilidad sa isasagawang investigasyon? Lalo-lalo na ang chairman na iimbestigahan dyan, ang chairman ng organizing committee, itong pisguk na parang ugok, si Alan Peter Cayetano na House Speaker. Sabi ni Panelo, given the character of this president, ibig niya sabihin, kung kilala naman ninyo, sa pagkatao nitong si Presidente Duterte, wala naman ditong kaibigan. Ibig sabihin niya magiging kapani-paniwala yung investigasyon. You see, sabi niya ni Panelo, he fires people who are close to him kapag may irregularity, corruption, they will be accountable, pananagutin, mga kaibigan. Lalo-lalo na ito si Cayetano, akala mo kung sino pang nagbabanta doon sa mga ang pinalilitaw nila, ang binabatikos daw, SEA Games. Hindi SEA Games ang binabatikos. Ang binabatikos, yung ginawang kapalpakan sa paghahanda nitong SEA Games. Ano sasabihin ninyong walang kinalaman itong anomalya o irregularities, mga kaibigan, doon sa pagsuporta ng mamamayan. Kahit hindi naman ibig sabihin na pinupunay ang SEA Games, hindi sinusuportahan ng mamamayan yung sarili nilang mga atleta. Siyempre, sinusuportahan. Ang masaklap nga kasi dyan, yan nga mismo ang katunayang sinusuportahan Yang mga batikos na yan Yan ang ebidensya na sinusuportahan ng mamamayan ang sarili nilang atleta. Bakit? Kasi sa napakatagal na panahon na nga naman, ang dami ng reklamo ng ating mga atleta na hindi naman nila pinakikinggan di ba? Yun lamang kalagayan ng ating mga atleta na hindi nila inaalagaan, walang makain, kulang lagi sa budget. Yun ang laging reklamo, budget. Paano silang huhusay doon sa kanilang larangan, kung ang kinakain lang nila kangkong, di ba? At para sila makakain, kailangang maghanap sila na mahihinga nila. Kulang na lang, sabihin nyo, mangutong
Gusto nyo kumain, mangutong kayo. Di ba? Punta kayo dyan, no? Magpanggap kayong enforcer. Mga kaibigan, no? Ha? Eto, tama itong sinasabi ni spokesperson Salvador Panelo. The best thing to do here is, sabi niya, pinakamabuting gawin dito ngayon, nandyan na yan, whenever there is lacking, then fill it up. Oh, mga kaibigan, katulad niyan, di ba walang masakyan yung mga tao? Ito nga, balita. Anong petsa tayo ngayon? 28 ba tayo ngayon? Idol? Oh, mga kaibigan alam ba ninyo na nasa balita ngayon yung mga atleta ng sa weightlifting yata ito yung mga Indonesian nag-check-in sarili nilang booking. Hindi na sila umasa dun sa SEA Games. Paano nga? Ang gulo-gulo Magulo yung organization sapagkat mga walang nalalaman sa organization yung ipinamahala yan. Oh, ngayon ito baka akala ninyo yung irregularidad. Ngayon lang sumabog yan. Sapagkat nangyari tuloy yung hindi inaasahan. Pero yung irregularity tungkol dyan sa SEA Games na yan, na idaraos dito, pinaiimbestigahan na ni Presidente noong July pa. Hindi ba ninyo alam? Hindi. Bakit? Hindi nagbabasa Di ba? Binabasa nyo kasi puro Facebook. Puro kasi kayo. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Ngayon, kung nagbabasa kayo ng balita, may background kayo. Hindi ba? Ito Noong July 16, 2019, nasa pahayagan ito gusto raw ng palasyo na paimbestigahan itong pisgok ni Cayetano. Ayan nasa news mga kaibigan over corruption charges. Bakit hindi pa imbestigahan? Mga kaibigan, ngayon, kung nung humina ang natin, yung aking monitor, alam mo naman ako, bingengot ako. Ako'y namamalat pagka yung mahina monitor ko. Ayan. Malacanang wants an investigation on the privately formed. Ayan. Privado Yung Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. PISGOC. Isang foundation. Mga kaibigan. After, it also rejected the group's bid to organize the country's hosting of the 30th Southeast Asian Games. Noong July po ito, mga kaibigan. Presidential spokesperson Salvador Panelo said, President Duterte prepares that the government handle the hosting. Ang gusto ni Presidente raw, gobyerno hahawak. Hindi ba? Tama naman yun paano hindi nasunod? Yung gusto ni Presidente Duterte, ito makikita ninyo kung paano pinaglalaruan si Presidente Duterte. Halimbawa, sinabi ni Presidente Duterte yun, wala namang kumilos ngayon, nagkakandara pa itong PACC. Handa raw silang mag-imbestiga. Kayo na naman. Di wala nangyari lalo dyan. Unang-una, hindi naman yung sakop yan
Bakit? Speaker of the House yung iimbestigahan nyo eh. Kaya kayo nadidemanda eh. Di ba nakademanda ngayon yung si Belica na isang pangahas din. Dahil dun sa pinahuli nila BIR, mabababang opisyal ng BIR. Ewan ko kung ano nangyari paghuli ron. Dinimanda siya ngayon sa ombudsman. O di siya ngayon nakademanda. Asan yung mga pinag-iimbestigahan niya? Wala naman Mga kaibigan Alam niyo kung bakit? Ang sabi nung mga pinahuli nilang opisyal ng BIR, hindi mo naman kami sakop eh. May bracket kasi yan. Hindi lahat pwedeng imbestigahan yan. Nagmamayabang kayo. Wala naman kayong authority. Di ba? Mga kaibigan. Yan tuloy napapala nyo. Kayo madidemanda. Tapos ito naman, dalda. Sabi, handa raw sila. Kayo na naman. Ganyan lang kayo. Pag may narinig kayo, sumasakay. Para makasakay kayo sa issue, ang ginagawa nyo, papaimbestiga kami. EPAL. Dapat yan, presidential EPAL eh. Di ba? Mahilig kong EPAL. Wala naman. Lawa. Kayo yung mga rin eh. Puro kayo. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Di ba? Ito, basahin ulit natin to. Ito lumabas na balita, July 16, 2019. Binabasa ko lang. The probe on Pisgok, ayan. Ito raw pong investigasyon. Hindi ito yung investigasyon ngayon. Ito yung pinag-utos ni Presidenteng investigasyon noong July pa. Kasi noon pa, sumingaw na yung mga irregularity. Katulad yung overpricing sa mga damit. Mga kaibigan. At wag na tayong magtalo. Eto na nga eh. Si Teddy Boy Locsin na nga eh. Department of Foreign Affairs Secretary na nga eh. Ang nagsasabi. Kulang na lang sabihin niya, kupal yan eh. Yung pinalitan ko eh. Bakit? Akalain mo niya, nag-iwan ng pondo rito na 7.5 billion. Yung palang 7.5 billion na yun, nakapaloob yun doon sa 2019 budget. Yung budget ngayong taon, di ibig sabihin nung last year yun, di ba? Siningit. Yan yun eh. Kaya nga na-delay ang approval ng budget sa Senado para sa 2020, binubusisi ng mga senador kung saan-saan pinaparada yung mga pondo na pagsasamantalahan, mga kaibigan. Yun ang pakay doon eh. Sa 7.5 billion, mga kaibigan. Bay, kinausap pa si Locsin eh. Gusto pa makasabwat eh. Pwede ba yung pondo eh? Huwag mo nang isosole. Kasi ako mag-host ng Southeast Asian Games eh. Kaya mas mabuti siguro palipat mo yung pondo sa sa Philippine Sports Commission. Sabi ni Locsin, ibig mo sabihin magnanakaw ako? Hindi, binalik niya. Kaya natuwa daw noon si Presidente Duterte sa kanya. Walang kamukha ka rito sa mga tauhan ko. Wala kang kaparis dito sa mga tao ko. Kung iba-iba yan, ibig sabihin, ninakaw na yan. Di ba? Nakipagsabuatan na yan, magkakapera na eh. Isipin mo. Tapos ngayon, kung ano-ano pagsasabihin mo, na-delayan niya. Kaya nagka-leche-leche itong SEA Games, organizing committee, dahil sa dinelay ng Senado, yung pag-approve sa
2020 badge. Ano? O, kita nyo mga imbento. Kaya kayong mga dakdak, kaya kayong mga Facebook journalist, Facebook journalist, akala nila journalist sila eh. Mga kaibigan, tagapagtala eh. Ha? Oh, nakabasa lang ng kapiranggot, mga, ayun na, fake news. Kalahin mo yung kikiam daw fake news. Hindi fake news yun. Kasi may nagsalita, nakikiam yun. Yung sinabi nung nagsalita, siyempre, ilalabas nung reporter, mga media. Di ba? Oh, sino ngayon, etong nagsasabing pinakain sila ng kikiam, nagbago ng statement. Kahapon eh. Huli na. Ilang araw na nakakaraan. Di ba nagsimula yung iskandalo nung Sabado? Sabado nagsimula yan eh. O Biyernes. Kundi Biyernes, Sabado. Nagdatingan na yung mga atleta. Mga kaibigan. O ba't ngayon kahapon lang nagbigay ng ng statement ulit. Yung nagsabing yung coach, yung babae, hindi fake news, hindi ganun ang fake news. Ang fake news, yung walang pinagmulan. Wala naman nagsasabing ganun. Tapos, sinasabi nyo na sa social media kamukha nung ginagawa nyo. Oh, di ba? Ang mga fake news na lumabas dyan, ito yung isang reporter ng dati yata yun, wala na yata yun eh. Sports reporter ng ABS-CBN. Yung naglabas nung yung karinderya, merong ginamit na tapete yung bandera. Yun, fake news yun. Kasi in-apply niya sa SEA Games. Ano pa yung fake news? Meron yata yung football field na sinabi, ganun ang itsura, may litrato, di ba? Yung pala, yung litrato daw na yun ay sa UP pala yun. Oh. Yung fake news, mga ganun. Pwede yun. Ano pa? May isa pa eh. Yung CR. Hindi ko na, pagka fake news pala, ba't ko pa pag-aaksayahan ng panahon? Hindi ba? Hindi ko alam kung saan yung CR na yun, tungkol sa babae, sa lalaki, mga ganun, di ba? Mga petty na fake news. Pero yung kikiam, kaya nag-trending yan, kasi nakakatawa, di ba, kikiam. Oh, sabi ko nga sa inyo eh, kulubot eh, yung kikiam. Yun ang nirereklamo talaga ron eh. Bakit kulubot yung kikiam ni Cayetano? Sabi naman nung isang nagbabasa ng post, wala namang kikiam na hindi kulubot eh. Tama! Doon ako natawa eh, mga kaibigan eh. Tama siya eh. Lahat naman ng kikiam kulubot. Hindi lang yung kay Cayetano. Di ba? O ngayon, eto na. Hindi fake news yun. May nagsalita eh. Ngayon, binabago niya. Ano ibig sabihin yung gap, nung sabihin niyang yun eh, kikiam, pagkatapos, binago niya kahapon lang. Ibig sabihin, may kumausap sa kanya. Siyempre, kakausapin yan agad ng mga sports organization, di ba? Ng Philippine Sports sa USAID. Pagagalitan ni Cayetano yun. share mo na niya yung mga opisyal. Mga hinduropot kayo, kausapin nyo yun. Pagsalitain nyo ulit, sabihin nyo, hindi kikiam. Chicken sausage. Ganun din yun eh. Basta gusto niya lang mabago yung pangalan. Allergic na siya sa kikiam. Nagkaroon ng trauma si Cayetano sa kikiam. Mga kaibigan, just the same. Yun din yung kapiraso. Kakapiraso, pinakain nyo. At saka sabihin nyo, meron juice. Hindi sinabi nung coach, meron juice.
Pero meron. May buffet. Ang nagreklamo, hindi lang naman yun. Nagreklamo rin yung Thailand, di ba? Ano ba kinain nyo ngayong umaga? Ngayon? Ano kinain nyo buong maghapon? Pare-parewa niya eh. Yung kinain namin sa umaga, hindi sa tanghali. Yung sa tanghali, hindi sa gabi. Uniform. Pati pala yung pagkain, ginawang uniforme. Mga kaibigan, pare-pareho. Di ba? Ano yung costume? Ay, nako mga kaibigan. Hindi fake news yun. Meron nagsalita eh. Yun nga ang trabaho ng media para alam nyo. Yung sa mga nagmamagaling na hindi na mamagaling. Nagdudunong-dunungan. Di, subukan nyo nga kayo mag-media. Tignan ko paano kayo magko-compose ng balita. Palagi ko, ito mga nagpe-Facebook na to na kumakapanlait sa mga nasa media na akala mo alam nila lahat. Kayong mga punyeta kayo Ako hamunin ko kayo eh. Pasusulatin ko kayo. Tignan ko kung makabuo kayo eh. Ng 5 paragraph eh. Tignan ko Palagay ko, alam nyo, baka 99% niyan, ikulong mo man sa kwarto ng 1 buwan, walang maisusulat eh. Mga kaibigan, no? Tapos kung makapagsalita, ayan na yung mga media, gumagawa ng balitang masama, mga mali, mga ugok. Palibasa, mga pisgo kayo. Dati galit kayo dyan kay Cayetano, di ba? O ba't ngayon sinasamba nyo si Cayetano? Nagbigay ba? Magkano? Di ba? Yan yung sinatawag dyan, damage control. Hindi na makontrol kasi si Presidente mismo nagpahimbestiga. Paano mo i-damage control si Presidente? Kaya sabi ni Alang Cayetano kanina sa TV, manda kayo nagbabanta. Pagkatapos daw ng SEA Games. Ako halimbawa, kasi alam niyo si Presidente Duterte, isa sa kabaitan niya yun yung nagbabago isip, di ba? Di ba? Katulad niya, noong July, pinaiimbestigahan niya na yan eh. Etong ginagawa ng mga tao niya. Investigasyon. Tapos walang ginawa. Yung mga tao niya. Yan ang problema ni Presidente Duterte. Kaya sabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan ng kalaban sa oposisyon. Yan lang lintik na sakit ng ulo binibigay ninyo. Bali ba sabi ni Secretary Panelo nung minsan, di ba? Kumbaga sa kulay, ang state ng health ni Presidente Duterte hindi na pink. Green daw, green. Ibig sabihin, medyo, dahil na raw yun sa edad, pagpalagay na, alam na nilang ganon, mga kaibigan. Yan ba mga yan, may malasakit talaga sa Presidente? Kung talaga may mga malasakit yan, ba't pinasasakit nyo ulo niyan? Ginagawa nyo ng problema. Tapos pag kami nakagalitan, in-appoint na nga si Leni Robredo, ang ganda na sana, di ba? Magkakaroon na ng pagkakasundo sana ginatungan. Bakit? Mga kaibigan, ba't nila ginawa yun? Kasi yun ang opportunity nila upang makapagpakita sila ng katapatan para mabola nila, mauto nila, katulad ng ginawa ni Alan Cayetano, para mauto niya si Presidente Duterte. Anong sasabihin yung wala? Kasi yung nagsasabing wala, salita lang yun na wala siya nabasa kundi yung Facebook. Dapat nagbabasa kayo ng balita. Kasi may mga istorya kung tawagin niya running. Di ba? Running stories. At saka walang masama kung magbabasa kang mabuti. Katulad ko, paupuin mo ako rito. Ang topic natin, SEA Games. Kung ano yun lumabas ngayon, kaya ko nang talakayin yan, hindi siya pagyayabang.
Bakit? Running yung story. Meron ng mga kahapon, yun din ang topic natin, di ba? Pero nagkakaroon ng development. Oh, ibig sabihin running yung story. Kaya dapat sumusubaybay kayo sa balita, hindi yung nangangahas lang kayo. Akala mo ang galing, oh. Lintik to mga nagpe-Facebook na to. Alam mo kung saan ako naawa? Sa Facebook eh. Kasi walang kasalanan yung Facebook eh. Ba't nyo binababoy ng gusto yan? Di ba? Oh, mga kaibigan. Ngayon, eto basahin lang natin para magising tong mga kawan nito. Nagmamagaling. Kaya hindi mo pwedeng itigil ang pag-uusap dito. At kahit pinag-uusapan to, hindi nangangahulugang hindi natin suportado ang mga atleta natin. Siyempre, in spirit, nasa puso natin kaya nga nagagalit ang marami. Sapagkat ayaw din natin na ma-embarrass yung mga bisita natin. Matandaan nyo si Presidente Duterte, di ba nagpunta ng Japan? May embarrassment na nangyari sapagkat hindi na siya expected na darating dahil nung una, kinancel niya. Di ba? So, siguro gusto niya ipakita na, yung presence niya ron, maramdaman ng mga Hapon. Nagpunta na rin siya. Kaso, hindi siya napasama doon sa hanay ng mga leaders ng mga bansa. Napwesto siya, siguro yung allotted doon sa ambassador natin sa Japan, yun ang binigay na lang sa kanya para siya ma-accommodate doon sa event, 'di ba? Yung coronation nung bagong emperor. Mga kaibigan. Ano naging sagot ni Panelo? Mali nga lang ang sagot eh. Mga kaibigan. Kundi gusto niyang iwasan yung katotohanan na nangyari. Ano ba masama doon? Walang masama eh. Katulad halimbawa yung pangyayari sa yung presidente bumili ng nag-shopping sa Uniqlo. Ano masama? Diba nagalit na yung mga yung mga troll na nagpapakita ng katapatan. Inuunahan pa nga si Panelo nitong mga to eh. Inagawa ng eksena eh. Gusto sa pawan, mga kaibigan. Nauuna pa sila eh. Kaya, yung mga sinasabi nila tuloy, pagdating ng oras, sabit na. Di ba? Kasi iba sasabihin ni Panelo eh. Mga kaibigan. Kasi siya yung opisyal na tagapagsalita ng Pangulo. Hindi kayo. Nagyayabang lang kayo. Saan galing niya? Kay Mocha? Yung mga pinagsasabi nyo? Saan galing yan? Doon sa mga nagmamarunong. Hindi naman marunong. Ngayon, akalain mong nagalit sila ron. Lintik ang tirada sa... Natigil lang pag sinasabi natin eh. Sabi ko, ano masama? Dapat nga ipagmalaki nyo eh. Ikagalit mo yan. Gusto mong ilihim kasi. Ang purpose nyo, ilihim. Huwag mapag-usapang nag-shopping ang presidente. Sa Uniqlo nagpunta eh. Di ba? Ang Uniqlo, ngayon niya, mura na branded. Mga kaibigan na pangkaraniwan tao, nakaka-afford niyan. Sana masama kung inilabas dahil ayaw niyo yun eh. Basta hindi nyo kayang ipaliwanag kung ano sinasabi nyo. Sana kung si Presidente nagpunta sa sa Ralph Lauren, yan, nako, di ba? Mga mahal yan eh. Sa Lacoste, yan. Ano pa, yung mga mamahaling apparel, di ba? Sa Armani, yan. Doon, mapikong kayo kasi gusto nyo wag mapabalita yun, di ba? Uniqlo yun, dapat mapabalita. Ako nagsabi niyan. Dapat mapabalita. Dito sa programa natin. Bakit? Kasi hindi siya maluho. Yun ang ibig sabihin nun. Di ba? Kung ano yung sinusuot ng pangkaraniwan tao,
Yun ang sinusuot niya. Tsaka pangalawa, magaganda yung ano ron dahil komportable sa katawan eh. Oh, yun ang pinaka mabibili mong komportable na, mura pa. Eh kadalasan yung komportable, mahal yun. Oh, mga kaibigan. Ngayon, eto pagpatuloy natin yung binabasa natin kanina pero kailangan muna nating ihatid ang ilang mga mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. Magbabalik po ang Rapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes, and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ngayon, mga kaibigan, ang ipinagtataka natin, sa kabila na itong mga irregularidad dyan, ay una ng mismong si Presidente pa nga ang nagsabing ayaw niya, yung peace gok. Sabi niya, maraming corruption dyan sa private. Kaya nasisira yung diskarte ng mga nandyan. Kaya gusto niya, gobyerno na lang. Oh, yan daw ang sabi, yung kay Panelo. Oh, hindi raw niya, eto pa, hindi raw niya papayagan na itong Peace Gok Foundation ang gumawa ng plano para sa pag-host nitong SEA Games. Isipin ninyo, ba't natuloy? Na si Cayetano. Alam niyo kung tutuusin niyo, naisip ko lang to. Ano kaya kung yung SEA Games na yan, ang pinamahala si Manila Mayor Isko Moreno. Sa palagay ko, magiging successful Mga kaibigan, kumpara dito kay Cayetano Ngayon ko naisip yun Alam niyo kung bakit? Kasi si Mayor Isko Moreno ngayon ang pinakamaraming suporta di ba? Ibig sabihin, maraming nakikipag-cooperate sa kanya. Kaya, mas magiging maayos siguro ang naging takbo nito kung napasama sana o naisip sana na italaga siya bilang nang walang foundation. Ikaw lang mag-head. Parang yung MMDA, di ba? Yung MMDA, kung ano pinaghahawakan niya, wala naman Mga kaibigan Ultimo pala dito sa traffic plan wala naman pala silang plano riyan, tsaka ipatutupad. Nakita na ninyo. Wala mga pabigat ito Ito yung mga bagahe, mga kaibigan, sa gobyerno na pinasusweldo ng taong bayan. Tingnan ninyo, ang dami yun ang pinagtataka natin na dapat itanong din, ipaliwanag ni Presidente Duterte. Noong July, sabi ninyo, ayaw ninyo. Yan si Cayetano at saka yung Peace Gok ang magpatakbo niyang SEA Games na yan. Bakit ngayon? Natuloy na siya. Ibig sabihin, wala nakinig sa inyo, Mr. President. Di ba? Hindi ka pinakinggan.
kunyari lang yung mga nakapaligid sa'yo, sinabi mo, imbestigahan walang sumunod sa'yo. O sino, kalaban mo? Di yan din mga kasama mo. Ngayon, eto namang si Senator Pampilo Lacson, di ba? Kung matatandaan ninyo, di ba, nung unang lumabas pa lang itong balita na to, yung iskandalo, nung Lunes yata nung programa natin nung Lunes, ang napuna ko kaagad doon, yung sa Facebook, yung foundation mga kaibigan. Pag nakita mo na yung foundation at nakihalo na sa pondo yan, malamang sa hindi. Na yung pera, masasalamaan kayong pera. Di ba? Natatanda naman ninyo si Erap nung magnakaw yan. Ano ginawa niyan? Kasi suhol tumanggap siya ng suhol sa wedding. Di ba? Yun yung binulgar ni Chavit Singson, di ba? Na siya dinadala ro sa bahay yung mga yung mga collection sa wedding. Pagkatapos ipinasok ito ni Erap nagtayo sila ng foundation. Sila Arnie pa yata ang signatory doon. Yung Muslim Youth Foundation. Isa yan sa naging kaso ni Erap ng pandarambong, mga kaibigan. Kasi kaya niya pinasok sa foundation, alam niyang masama yung perang yun Suhol yun mga kaibigan, kung ipapasok mo agad sa bangko yan, sa personal account mo, mahuhuli ka. Di ba? Kaya ang ginawa niya, foundation. Wala naman siya natulungang Muslim na kabataan. Ang kawawa, ginamit niya pa yung mga Muslim para lang siya magnakaw. Di ba? Di ba kawawa yung mga tao? Ganyan din ang ginawa ni Napoles sa pagnanakaw ng PIDAP, ng pork barrel ng mga senador. Yan din ang ginawa nila Saan ipinasok? Foundation. Hindi ba? Yung mga ninanakaw nila. Kaya, mga kaibigan, naimbestigahan, di ba? Kasi nga po, sa pagkakaalam natin, yung foundation, pag pinasok mo yung pera, wala nang makaka-question sa'yo, mga kaibigan. Pero hindi. Pag nanakaw itong pinag-uusapan katiwalian ito Bawal sa opisyal ang tumanggap ng suhol. Si Erap tumanggap ng suhol. Di ba? Ano ginamit niya? Para hindi siya makulong. Di ba? Alam nila pinasok sa foundation. Ngayon, ito sila Napoles. Ninakaw nila yung kasabwat niya yung mga senador. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan, yung pork barrel. Saan nila pinasok para malito, di ba? Sa foundation kunyari, kawang gawa pa mga kaibigan Kawang gawa pa. Sila pa lumalabas na mabuting tao Foundation Karamihan sa foundation, di ba? Nagkakawang gawa yan, di ba? Nagtataguyod sa interest ng mga ng mga halimbawa mga marginalized yung mga napapabayaang sektor o kaya mga nangangailangan. Kita na ninyo, mga kaibigan. Yun ang modus tayo lang una nagsabi niya ngayon. Yan na ngayon ang tinutumbok nila Senator Lacson. Yan nga naman ang paraan na ginagawa para pagka gustong nakawin yung pera ng taong bayan Yan ang palusot, foundation, mga kaibigan. Bukod pa rin sa pinapahid niyang foundation sa muka ni Alang Peter Cayetano. Eto, sabi ni, basahin natin ito Ito bukas palalabas ito pati si Lacson nga may binabanatan ni Cayetano na ngayon di ba? Dahil nga dito sa mga sinabi niya.
Ito naman yung sinabi ni ni Locsin, ha? The SEA Games budget was inserted in the DFA budget. Isipin mo, last year pala, yung pondo ng SEA Games, isinaksak niya sa sa budget ng DFA. Di ba pagka yung mga deliberation, di ba, pinagsasubmit bawat departamento, kasama yung mga agency sa ilalim ng department, sumasalang sila sa sa deliberation ng committee ng Congress, di ba? Oh. Ipapaliwanag nila magsasubmit sila ng kanilang budget para sa susunod na taon. Kung magkano gagamitin ng kanilang opisina at ng mga opisina sa ilalim nila, bawat departamento, i-justify nila yon. Kailangan, doon sa isusumiti mo, nakalagay kung saan mo gagamitin yung pera. Dapat yung para sa departamento mo lang. Ito hindi . SEA Games to . Ano kinalaman ng foreign affairs sa SEA Games? Mga kaibigan, kasi siya nakaupong foreign affairs, ang ginagamit niyang personality dahil international event ito, mga kaibigan, personality na ako'y foreign affairs secretary kasi. May hindi. Di ba? Facebook yung gagamitin mo . Ngayon, ito. Tsaka yung pagkaka-insert, hindi dapat isinama sa budget ng DFA yun, mga kaibigan. Dapat sa mga foreign, may kaugnayan sa foreign service, di ba? Foreign policies. Yan. Diyan lang dapat nakaukol ang budget ng bawat departamento. Hindi naman under ng DFA yung sports . Di ba? Bakit mo sinaksak doon yung pondo? Ba't ka nagsingit ng 7.5 billion? Yan nga rin ngayon ang dahilan, di ba? Kung bakit nabiti na yung yung budget para sa sa next year. Dahil binusisi ng Senado. Di ba? Pinagsasaksak kami Alan Cayetano tsaka ng mga congressman ng budget. Tinago nila yung mga budget do sa budget. Walang explanation yung budget. Dapat kasi maliwanag yan . Kasi batas yan, General Appropriations Act. Taon-taon, pinapasa yan, batas bilang batas. Ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan, halimbawang naaprubahan yung budget, nakasaad doon kung saan gagastusin yung pondo . Pag hindi mo doon ginastos yung pondo, pwede kang mademanda, pwede kang mapanagot. Pagkatapos, para madaya nila yung gobyerno, ang ginagawa, naglalagay ng pondo sa mga departamento na sa later on, pag na-aproban, kukunin nila yon. Sa ibang, totokahan nila yung kung saan nila nilagay, sa Department of DPWH. Kasi, BFF ni amo ni Cayetano si Villar, di ba? Yung mag-asawa, yung pamilya, amo nilang magkakapatid, di ba? Doon siya dumidila mga kaibigan Kaya linis ng tumbong ni Villar Makintab na mga kaibigan, Ngayon, doon niya sinaksak. Siyempre, may relasyon, di ba? Para mapagsabwatanan yung pondo. Yun ngayon ang binusisi ng Senado para yan sa 2020 budget. Ito naman, nung last year budget ito, sinaksak niya, talagang pinagplanuhan niya itong SEA Games Yung pondo, pinagplanuhan Walang kwenta yung organization, mga kaibigan, na may magrereklamo. Walang kwenta yung mahalaga, masalakab niya masandok yung pondo Kalahin mo, pondo ng sports nilagay mo sa DFA. Sana pondo pambili ng passport, yan, pwede yan. Pambayad sa mga mga empleyado ng foreign affairs, sa foreign service, di ba? Sa mga embassy, yan.
Yan ang mga may kaugnayan. Ano kaugnayan ng sports sa foreign affairs? Ang layo. Ngayon, sabi ni Locsin, ito pahayag ni ni Teddy Boy Locsin. He wanted me to keep. Gusto niya niyang itago ko yung 7.5 billion sa DFA. And I would manage it from my office, after which I will go to jail. Tama nga naman eh. Sipin mo, gusto niya, ipasok ko, itago ko yung 7.5 billion kasi baka mabuko eh. At saka, masasayang yun pag hindi nagasta. Di ba? Oh, mga kaibigan. Tapos, bahala ka na. Diyan sa opisina mo, kung ano gusto mong gawin dyan. Pagkatapos, sabi ni Locsin, tas mabibilang ko ako. Pagkatapos nun, I returned it. Ayan, sabi niya, isinoli ko kay dating budget secretary Ben Jokno sa DBM. Isinoli ni Locsin eh. Sino ngayon na sinungaling? Hindi ka na pwede magsinungaling, Alan Peter Cayetano. Kasi on record na to eh. Na ibalik yung pera sa Department of Budget and Management. Ano pa sabi ni Locsin? The President was surprised. Nagulat ang Presidente. Sabi niya, walang nagsauli ng pera na ganyang kalaki. Tapos, nagyabang si Locsin. Alam mo naman si Locsin, medyo mahangin din yan eh. Iba rin magpaandar yan eh, mga kaibigan eh. Well, I do. Sabi niya gano'n, di ba? Nobody returned that money that big. Well, I do. Palakpakan natin si Teddy Boy Locsin. Kasi, magyabang ka man, ipinagmalasakit mo yung pera ng taong bayan. Mabuhay si Teddy Boy Locsin. So, kita mo naman, may palakpak pa. Pagka good ka, may palakpak ka. Di ba? He said, he purposely returned the money. Sinadya niya raw na isoli yung pera sa DBM at hindi sa Philippine Sports Commission, where the fund was eventually lodged, because I didn't trust the PSC. Wala rin siyang tiwala sa Philippine Sports Commission. Kasi nga, paano mong pagtitiwalaan yung mga yan? Hanggang ngayon, wala silang nalulutas na problema ng mga atleta natin. Di ba? Na mistulang patay gutom. Yan ba nag-aalaga ng mga atleta yung mga atleta hindi nag-aalmusal? I was told, sabi ni Locsin, that a senator wanted it parked in PSC. But my order was to return it to Ben Jokno in DBM. Park. Ano ba yan, Car? Alan Cayetano lost that fund completely. Nalusaw yung pera ni Cayetano. Yung pinagnanasaan niyang pondo, di ba? Mga kaibigan, nawala kasi isinole ni Teddy Boy Locsin. Napakasakit, Alan Peter Cayetano. Masyadong matindi itong revelation na ito, mga kaibigan, na sinasabi po ni Teddy Boy Locsin. Hindi ka makakalusot dyan kasi ewan ko kung may mukha ka pang maiharap sa investigasyon ng Senado, di ba? Baka sabihin ni Alan Peter Cayetano, sino ba kausap nito? Kay Cynthia Villar tatakbo yan eh.
Ma'am, di ba? Anong mukha ihaharap ko dyan? Eh di yung mukha mo rin na yan. Alam ka naman, ibahin mo pa yan. Mga kaibigan, oo. Ah, Jesus Mariosep. Saan ka manghihiram ng ano ngayon niya? Kakahiya. Di ba? Bukong-buko eh. Oh, sana kung walang ganun sinabi si Luksin, oh. Oh, eh, si Luksin yun. Mga kaibigan, una, journalist yun, di ba? Alam niya pupuntahan eh. Kung sinunod niya yung, yung pakiusap sa kanya ni Alan Peter Cayetano, alam niya makukulong siya eh, sabi niya, di ba? Then, I will go to jail. Natawa ako ron, mga kaibigan. Mga walang kilabot, di ba? Walang takot eh. Sa pera, si Alan Peter Cayetano. Pero kung magsalita yan, di ba, kikilabutan ka eh. Alam niyo nung kampanya, di ba, merong mga naka-upload pa nga noon, yung video, debate, di ba? Nagpalakpakan ng mga ugok na bata, oh. Di ba? Yung mga sa eskwela ginagawa. Naku, kaya yung mga bata ngayon hindi nag-iisip eh. Di ba? Oh, akala nila pag nakarinig sila ng madaldal, ako tatapatin ko kayo. Simulat sa poll, wala akong paniwala dyan. Alam Peter Cayetano, wala ho. Nungka, mga kaibigan. Kasi marunong naman ako makiramdam eh. May pakiramdam ako eh, mga kaibigan. Pagka yung tao, yung over na ganyan, nagmamalinis bilang public official, pero hindi niya maipaliwanag ano ba naging trabaho mo. Di ba? Paliwanag niya lang. Ba't ganyan sila kayaman? Di ba? Ano ba naging trabaho niyan? Di ba, professional, by profession, lawyer siya, di ba? Oh. Pero, ano pinractice niya? Politika, di ba? Oh, ba't ang yayaman nila? Hindi sila nagnakaw. Kung makapag-akuse, di ba? Kung bugbugin niya si Bongbong Marcos sa mga talumpati, kung siraan, mga kaibigan, nagpapalakpakan pa yung mga ugok, Ito naman nagpapalakpakan ng mga ugok. Hindi nila alam, yung tatay nito kasi nga, mga bata di ba? Hindi nila inabot si Marcos di ba? Inabot nila kwentong kutsero Oh, ngayon, mga kaibigan, hindi alam nito mga bata, yung tatay ni Cayetano, hindi nabigyan ng pagkakataon yan, wala rin yung mga yan. Bakit? Pinuwesto lang ni Marcos yun sa EPSA. Oh, tapos kumandidatong kuwan yun Kung batasang pambansa Nung ang Muntinlupa at saka Taguig, isang distrito pa. Oh, ba't di ko malalaman? Nakalaban ng tatay niya, yung lagi naming kakwentuhan dun sa sa Manila Hilton, si Demi Flores. Oh, dating BIR official yun nung araw. Oh, mga kaibigan. Ba't di natin malalaman? Ngayon, yung tatay niyan masama na lang sabihin basahin nyo na lang yung pakwento nyo na lang sa iba. Hindi ba nung impeachment ni convicted plunderer Erap Estrada sa Senado, may nagbulgar sa tatay niya, di ba? Kasi isa sa naging kaso kay Erap, yung pagnakaw ng pandarambong ng pera dun sa GSIS at saka sa SSS. Oh. Ipinambili ng share doon sa stock market ng kumpanya BW Resources. Ang may-ari yung Dante Tan, nakapangalan doon sa Dante Tan yung pangalan ng kumpanya. Dami ni Erap yun ipinasok nilang sa stock market yung kumpanya. Ang ginawa ni Erap, inutusan yung GSIS sa SS na bumili ng share doon. Ibili yung pera ng
SS tsaka GSIS, ipinabili ni ERAP ng ng SAPI, ng share doon sa BW Resources. Para manakaw niya yung pera. Nanakaw nga nila yung pera eh. Nagkaroon ng inside trading, di ba? Yung anomaly diyan sa stock market, minanipulan nila para manakaw yung pera. Ngayon, mga kaibigan, nabulgar kasi ang binigyan ng mga share doon, mga malalaking tao, kilalang malalapit kay ERAP. Isa na si Rene Cayetano. Kaya, samantalang nung impeachment, binabanatan na niya si ERAP dahil pabagsak na eh. Alam na nilang babagsak eh. Nakitulong na sa pagpababagsak. Pagkatapos nabukuro na tumanggap pala siya ng napakalaking share. Kung di ako nagkakamali, siya pa yata may pinakamalaki ron eh. Pagkatapos, yung tatay din niya, naglingkod din kay Marcos yun. Tapos kung pagmumuray ni Alan Cayetano si Bongbong Marcos nung eleksyon, natawa ako eh. Nasuka ako kay Alan eh. Paano ako maniniwala? Sana kung ang lahat na makikinig sa kanya, mangmang. O kaya, hindi inabot yung panahon na yun. Ngayon, kahit di mo naman inabot yung panahon na yun, available ang information eh. Maging bukas lang ang isip mo eh. Huwag ka lang magsasara ng isip na pagkagalit ka, galit yung iba kay Marcos, nakikigalit ka lang. Ni hindi mo alam ang kasaysayan. Di ba? Masama yun eh, nakikilang eh. Yun ang uso ngayon, nakikisigaw. Di ba? Mga kaibigan, pagka merong binas, nakikibuli, di ba? Mga kaibigan. Alam ni kabisado ni Alan Cayetano yung panloloko sa mga kabataan di ba? Kaya pinalakpakan siya dahil lang nasasagap na impormasyon ng mga kabataan ngayon, masama lang si Marcos, di ba? Walang ginawa mabuti. Mga kaibigan, sila itong nakita na ninyo, yan ang masama. Bira kayo ng bira, magnanakaw si ganito, mas masahol pa kayo, wala naman kayo ebidensya kay Bongbong Kay Marcos nga, walang napatunayan Alin, yung sinasabi nila Rod Domingo, nako, ang balita ko, puro palsipikado yung mga claimant ni Rod Domingo, di ba? Ang magkakamal ng pera doon sa kasong ipinanalo nila, civil case yun, hindi criminal case. Pina-award yung pera sa mga biktima, naglista sila Rod Domingo. Mga kaibigan, ang makukuha ng claimant, 75,000 pesos ang katumbas. Pagkatapos, itong mga abogado, ang paghahatian, mahigit 4 na milyon dolyar. Di ba panloloko yan? Rod Domingo! Kumusta na? Si Kogi Domingo. Magbabalik tayo pagkatapos po ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Hi there, RJ here. Bravo Executive Lounge, which happens on RJ TV Live every Tuesday evening from 9 p.m. to 10 p.m., is really picking up a lot of steam. We're getting more and more applicants to sing on the Bravo Executive Night. Lawyers, doctors, and even government officials have performed at Bravo Executive Lounge. Secretary Sal Panelo and Secretary Martin Andanar. So if you just want to have fun and enjoy music, you can also watch. There's no entrance. Now, if you want to sing, call Joy at 0917-543-8438 and tell her you want to sing at Bravo Executive Lounge. Join us. It's a lot of fun. And we have a fantastic Bravo Jazz Trio to accompany you when you sing. Bravo Executive Lounge will now be aired earlier from 9 p.m. to 10 p.m. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin,
Matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Tayo po'y magpapatuloy. Alam niyo kung meron akong isang gustong mapanood dyan sa SEA Games. Walang iba kundi si Efrem Bata. Di ba? Kasali siya dyan eh. Dito sa Manila Hotel pala. Gagawin yung billiards tournament ng SEA Games, mga kaibigan. Yun ang gusto kong mapanood. Kasi si Efrem Bata talagang magaling. Di ba? At saka yung hindi mayabang na tao. Di ba? Hindi katulad ni Lito Lapid. Nasaksakan ng yabang. Ha? Akalain mo nung nung lumabas itong controversy nga dyan, dun sa SEA Games, di ba? Nung humarap si Cayetano, di ba, sa Senado at nabuko-buko na. Itong si Lito Lapid, akalain ninyo, nagpalabas sa dyaryo na siya raw naghain ng bill para bigyan ng health benefits para itong mga atleta natin na Pilipino. Kundi ba naman talagang ito si Lito Lapid talaga yung para malaman mo may utak ito, gagamit ka pa ng microscope mga kaibigan Alam niyo kung bakit? Hindi niya alam, meron ng batas ngayon, di ba? Pirmado na nga ng presidente. Ano nga yun Ganap na batas na nga Kanya nga lamang, walang IPR, mga kaibigan, ano po? IRR, Implementing Rules and Regulations. Siguro yun yung Yun yung ginagawa pa. At saka wala pa yatang pondo yan Pero batas na. Hindi ho ba, mga kaibigan? So, ngayon, hindi alam ni Lito Lapid, yung universal healthcare, kahit na atleta ka, kahit hindi ka atleta, kasali ka ron. Talagang mga sira. Pag maghanap ka ng mga siraulo, nasa gobyerno Di ba? Kung alam nyo kung yung mga yan, inuhuli, yung tanga, kung inuhuli yan, naku, nakakulong na to Marami na nabitay dito, lalo kung may death penalty. Lintik na yan, mga kaibigan. Bueno, magbasa-basa tayo sandali po ng mga reaction dito, kung meron po, at saka mga pagbati, yung si Efrem ang gusto kong mapanood, Efrem Bata Reyes. Si The Magician, di ba? Kasi nababaitan ako sa pagkatao niya. Di ba? Lalo na pag nag-English yan. Maluluma si Pacquiao. Ano kaya? Mag-Englishan si Pacquiao tsaka si Efrem Bata. Yung match, hindi sila maglalaban sa sports. Sa Englishan sila maglaban. Ang ganda siguro nun, Mga kaibigan. Pero ako, gustong-gusto ko yung ni Efrem Bata. Kasi alam mo naman, di ba? Mabait Naging artista pa yan ba? PJ ang kasama, di ba? Idol ko yan Ako, bihira ako humanga sa Totoo lang. Pagkumpare mo yan kay Pacquiao tsaka dyan, masanga ako doon. Kay Efrem, di ba? Sa kabaitan. Natural yung bait niya, hindi fabricated. Mukha ni Alan Cayetano. May nagsasabi rito yan na niya si Alan Peter Cayetano. Sa tuwing magsasalita yan, may gumagamit pa ng Bible verse. Bumibersikulo pa yan. Nagbibibersikulo yan. Magsasalita, manloloko lang, magbibersikulo pa, kapitulo ko. Hindi bersikulo tawag doon sa sinasabi ni Cayetano. Bersiloko yun
kapitulo ko. Versiloko, kapitulo ko 1, 2, 3. Talagang lahat ng pagtakip sa tunay na pagkatao, ginawa eh. Ha? Ginagawa. Isipin mo, Bible, kinakaladkad mo. Tapos lalabas ang iskandalo. Malaking pera nawawala dyan. Ang pangit. Di ba? Ang pangit. Oh, magbasa tayo rito. Si katropa nating Arlene Tanyedo Barrias tsaka ang kanyang husband doon sa Amsterdam ay binabati natin. Si Rudy Santos, kaibigan nating nasa California. Veteranong banda ho yan ng Horoscope Band. Si Lito Marcos nga pala kasama nyo, no? Namatay na rin si Lito. Pinuntahan ko, Rudy, si Lito Marcos nung namatay. Kilala ko yung anak niya, tsaka si Lito. Lito, mabait yun, Nag-produce pa nga ng pelikula yan, Yung Lapu-Lapu, ito pang damuhong si Lito Lapid din ang lumabas, Nalugi yata si Lito ron, sa pelikulang yun, Isipin mo, costume picture yun. Lapu-Lapu, di ba? Nakabahag. Pero mabait na tao yun, si Lito. Musician ho yun. Si Joel Cruz. Kamadang-kamada talaga ni Kawatano yung mga magiging pondo, kaya lang booking king siya ni Luksin. Sabi ni Joel Cruz. Susana de los Santos na ating katropa, siyempre always to nakikinig sa radyo, nanonood pa ng live streaming. Sino kaya yung sinasabi ni Cayetano na ia-unmask niya sa Senate hearing? Babahala siya. Pero wala na Alam mo, ulitin ko lang yung sinabi ko kagabi dito kay Alan Peter Cayetano. Tapos na pagpapanggap natin. Di ba? Alam mo yung isang pitsil na tubig. Pag yan inatilamsi ka ng dumiyan o nataihan halimbawa ng butiki, maiinom mo pa ba yun, idol? Hindi na, di ba? May, kumbaga, yun ang, parang ikaw yun Si Alan Peter Cayetano. Mahirap ka nang lunukin. Yung credibility mo, halimbawa, nagyabang pa para palabasin niya talagang siya ang dakila. Noon daw panahon ni Noynoy Aquino, malaki rin ang pondong winalda sa APEC. At pinakiusapan daw siya na wag pag-uusapan yon para hindi raw nakakahiya. Ginagamit niya sangkalan yung kaso nung iba. Di ba? Sinasangkalan niya para takban yun sa kanya. Para maging tama yung kanya at yun lang ang mali. Di ba? Pag ibang gumawa, mali. Pag siya tama. Ba't mo tinularan? Ba't mo ipinagpatuloy? Di ba? Number one. Ang talagang point is, sinasabi mo yan noon. Ngayon hindi mo yan nasabi noon. Ba't hindi mo nasabi noon? Di ba? Bakit ngayon mo sinasabi? Tapos na, wala na. May hahabulin pa ba tayo dyan? Di ba? Bakit mo sinasabi ngayon? Kaya niya lang sinasabi ngayon sapagkat nung panahon na yun, doon siya dumedede. Di ba? Doon siya nagsisip-sip Doon siya nag-iispakol nun mga kaibigan Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Ledge Chulbo po ay nanonood din sa atin. Alan Peter, kay Eli Soriano ka manghiram ng mukha. Nanonood si Ledge Chulbo sa TV Plus.
Sa Rizal ito, kung di ako nagkakamali. Victor Season. Tama ang paratang kay Cayetano. Wala pa naman paratang eh. Kinu-question pa lang yung mga irregularities. Pero paratang, wala pa naman eh. At yung kay Locsin, hindi paratang yun. Oh, para maintindihan ninyo, hindi yung paratang yung facts yun. Yung sinasabi niya. At merong paper trail yun. Sapagkat official yun, yung pondo ibabalik sa DBM. Na ibalik eh. Di official yun. On record yun, ibig sabihin. Oh. Si Vanessa Rivera na mga nakikikiam. Okay, ito mga ano natin Si De Rivera Fordi. Ngayon ko lang po napagtanto kung bakit hindi siya nanalo sa BP race kahit katuwang siya ni Presidente. Isa pala siyang malupit na trapo. Oh, mahirap pag late mo na nalaman, ano? Tsaka pagka hindi naman talagang kinikilatis. Di ba? Ganon tayo lagi. Mitikuloso tayo pag malayo pa eleksyon. Pero pagka nandyan na sa tabi-tabi yung petsa ng eleksyon, ang boto natin sa iba pa rin eh. Di ba? Si Jerry Grad ng California, katropa natin, nanonood din, si Raul Villanada, si Joel Cruz, hindi ko alam ang pecha nung laban ni Efrem Bata alamin ko. Si Maria Magdalena Ruiz, nanonood po sa atin. Si Lito Lapid pala ay parang manok. Pag may nagsabog ng mais, nakikituka. Galing nun Kaya sabi ko sa inyo, tama yun nung araw yung sinasabi kong nung maliit yan, kahit kwento lang ito sa eskwela, di ba? Sabi nung teacher, ikaw Pedro, ano gusto mo maging paglaki mo? Ma'am, gusto ko maging doktor. Bakit? Para makatulong sa kapwa. Sige, ikaw Juan, ano gusto mo paglaki mo? Ma'am, gusto ko po maging abogado. Laki ko. Bakit? Para makatulong sa kapwa. Lahat sila ganun, puro makatulong sa kapwa, di ba? Si Lito Lapid natin Ikaw, Manuel, ano gusto mo maging paglaki mo? Ma'am, gusto ko maging kapwa. Kita ninyo, nakinabang. Pinaghirapan kong pagbubulgar doon sa Clark, Diosdado Macapagal International Airport tungkol sa mga human trafficking. Ilan sunod nating tinampok sa programa natin yan, tsaka sa column natin sa dyaryo. Alam nyo kung sisibaki na yung hepe ron Yung si Joseph Quezon, mga kaibigan, sibak na. Naglabas na ng department order si Secretary Guevara. Nakinabang si Lito Lapid sa isinaing ko, mga kaibigan. Alam nyo kung bakit? Ang ipinalit doon sa tinanggal, anak ni Lito Lapid, si Maan Lapid. Hindi ka ba magpapasalamat sa akin, damuho kang Leong Guerrero ka? Nakinabang ka na naman sa pinaghirapan ko. Buti ka pa nakikinabang sa pinaghihirapan ko Ang taong bayan, wala napakinabang sa'yo Tama, mali? Tama. Si Carlito Buenaflor ng Malolos, Bulacan, nakikinig at lagi raw pong nakasubaybay. Salamat po. Lumalabas talaga ang pagkakikiam ni Cayetano. Marami siyang matiticure sa dami ng kwarta. Ikaw Joel si Cyril Belen, watching from Antioch, California. Mabuti pa ang bulalo, meron silbi.
kesa kay Lito Lapid. Ang bulalo kasi may utak. Mga kaibigan, no? Tama naman, ano? Ang gaganda nitong mga kuha nila ngayon, ha? Silvio Lugarte, nanonood po. Willie de la Cruz. Emmanuel Inigo. Mambabatas na si Alan Peter Cayetano, bakit pa siya naging kalihim ng SEA Games? Wala bang ibang may kakayahan mamuno dyan? Wala, talagang pinagplanuhan niyang masa kanya na natunaw na nga yung budget, di ba, na tinago niya, di ba? Hindi niya tuloy na pakinabangan. May kasabihan kasi na paghahangad ng kagitna, isang salupang nawala. Di ba? Si Ronnie Dayo ay nanonood po. Edgardo Lim, ganda ng talakayan ngayon. Happy Thanksgiving sa ating lahat. Thank you. Maria Dolores Santos, tama po kayo. Tingin ko po may angking bait si Efrem Bata watching from London. Mabait. Panoorin niyo, mabait si Efrem. Humble. Very humble na tao, di ba? Nakakatuwa. Si Efrem. May edad na rin si Efrem ngayon, ano? Si Purita Obligado Villaflores, watching from Brussels, Belgium. Ba, may Belgium na tayo ngayon. Si Joe De Lemos, palagay mo may mangyayari dyan sa anomalya ni Cayetano katulad ng kaso ni Juan Dateo, Cesar Montano. Alam nyo, kung mag-iimbestiga rin lang mga executive, wala akong inaasahan naman eh. Ang inaasahan na lang natin talaga ngayon, maalaman natin ang katotohanan. Sana lumabas yan sa Senado. Hindi bali nang walang mangyari. Okay na yun. Kasi uusigin na sila ng katotohanan. Hindi na sila makakabangon ngayon. Sa unlad ng teknolohiya ngayon. Matatala na sila sa kasaysayan. Hindi na nila pwedeng burahin yan. Di ba yan ang gusto mangyari ni Erap Estrada? Burahin niya yung kasaysayan na pinakamadilim na kasaysayan sa buhay niya. Ina-convict siya, nahatulan, convicted plunderer. Hindi niya na magagawa yun. Recorded na yan. Di ba? Sana katulad nung araw, pag sinunog mo lahat ng libro, kopya ng libro, o kopya ng dyaryo, wala na. Di ba? Ngayon, hindi na. May internet. Si Jesse P. Reyes, naloko na, Lito Lapid, lapo-lapo. Si Danilo Raimundo, binabati natin, bago raw natin taga-subaybay, si Lucy Cinco. Si ano nga pala, yung anak ni Fred Panopio, binabati natin, nasa Nagoya, Japan, ha? Si, ano ba pangalan nun, Arlene? Nakalimutan ko. Basta yung anak niyo, si Fred Panopio kasi, kaibigan ko rin yun. Mabait yun. Tsaka yung may bahay ko, mga kasamahan niya yan sa station nung araw pa eh. Yung mga hipag ko, yan. Si Placido Corbito, enjoy listening to your program from Long Beach, California. Happy Thanksgiving Day sa mga listener ng USA. Happy ano po sa inyo, Thanksgiving Day dyan sa US, mga kababayan natin. De Rivera Purdi, hindi talaga mapagkakatiwala si Cayetano ever since. Watching here from Brunei, Darussalam. Ba? Taga Brunei. Marami bang pera dyan sa Brunei? Marami, no? Ang tao dyan, sumusweldo lahat sa gobyerno eh. Kahit di ka magtrabaho. Gawa din kayo pelikula, kayo po si Dato Puti. Hindi nga ako marunong niyan eh. Hindi ba naintindihan na Jesse, si Tito Dolphy na nabubuhay, gusto ko isama, sinama ako sa sa pelikula. Wala akong malay. Pinapunta sa akin si Presley. Tama niya. Pare, kung ano, sinama ka ng kumpare mo dun sa pelikula. Itong Presley naman, sinususiyan ako ng gusto kasi gusto niya masali siya.
Sabi, ay kung hindi ako marunong yan, kako, baka matawa lang ako dyan. Masayang pa yung negatibo sa akin. Hindi, anya, pare, madali lang ito. Ang role mo rito, anya, pulis. Yung pinakamataas na opisyal ng pulis na huhuli dun sa mga kriminal. Ha? Kako, hindi na, wag na. Action pala eh. Tapos tatawa ako. Kako, yung mga anak ko na lang. Yung mga anak ko na isama eh. Ang bait ni Dolphy. Sabi ko, kung itong taong ito, nakilala ko ng medyo kabataan natin. Ako, di artista na ako, di ba? Hindi naman ako mapagkakamalang ano. Madalas nga ako napagkakamalo ng kabataan ko. Anak ako ni Dolphy. Totoo yun. Si Gilbert Silvestre, nabati na natin, Alpharetta, Georgia, USA. Si Rosalini Jezabela, nanonood. Si Leo Villena, Marlon Lopena Constantino ng West Covina, California. Randy Melihan Veterana, watching from Italy, kasamang nakikinig ang kanyang anak na si Nathan. Kumusta po kayo dyan, ha? June Ferrin, nanonood. Kaya pala foundation ginamit nila para hindi halata. Tama. Yung foundation talagang ginagamit yan para hindi halata. Kahit sa mukha para hindi halatang bukbuking ka. Maglagay ka ng foundation. Na-shoot ko pa yun, ha? Kita mo naman, ha? Si Ella Gonzalez, nanonood. Lenny Hular, lubog na sa utang ang Pinas. Dagat at lupa, ginamit pa ata collateral. Ano kaya ang kalalagyan ng Pilipinas after this administration? Good evening po and thank you sa napakagandang programa nyo. Marami kaming matututunan. Alam nyo, isang naging malaking problema ng SEA Games, sa totoo lang, wala sanang problema Pero bakit nagkaroon ng malaking problema? Kasi hindi daw nila ginawa sa dagat. Dapat daw SEA Games yan, sa dagat ginawa. Ayun, nagka-problema. Si Rosalini Jezabela pala ay taga Denver, Colorado. Kumusta mo kami sa pamilya ni John Denver? Colorado, Rocky Mountain High. Si Maria Orsa. Good evening po. Grabe talaga kasakiman. Sa pera. Sabi niya na magpapalay detector daw siya. Alam mo, Alang Cayetano, sa mga bobo na lang yan lie detector. Bakit? Alam niyo, ang lie detector test, hindi ho naman yan hindi yan matibay na ebidensya. Makakala ninyo, kahit sa korte. Baka nakadeposit sa offshore account ni Cayetano ang pondo ng SEA Games. Ganun ang ginawa ni ERAP Kaya kita ninyo, tahimik sila sa pondo, yung kay ERAP. Paano gusto nilang ipagpatuloy lahat Yung mga tahimik labang kay ERAP, doon sa pera na hindi na ibalik ni ERAP, di ba pinababalik kay ERAP ng hukuman sa hatol sa kanya, yung mahigit 4 na bilyong dinambong niya. Wala siya na ibalik doon. Ang nag-garnish lang sa kanya yung Office of the Vice President ngayon, yung Boracay Mansion, di ba? Yun. Kinuha ng gobyerno yun. Walang may gustong umangkin Siyempre, pag inangkin mo, huli ka na. Si Reddy San Miguel, nanonood po. Reynaldo Bonifacio ng Bandang Halimaw ay nakabalik na sa California. Nanonood siya ngayon ulit. Si Elmer Catolin watching from Indiana. Kanina may nanonood sa Vietnam na nalagpasan Vietnam sa Hanoi. June Erwin Eleria Azarcon. Si Levi Panahon,
Mirna Guillermo ng Florida. Tsaka siyempre si Roxanne Rankin ng Florida rin. Si Ted Noriega di Makulangan, si Christopher Canyalita, si Bakya Onza, mga kaibigan ay nanonood din po. Sino kaya mga nalagpasan ko rito na hindi natin nabanggit? Sandali lamang. Kanina nga meron sa Vietnam nanonood pero hindi ko naman nabanggit agad, kaibigan, dahil mawawala tayo sa topic. Bueno, mga kaibigan, si Diomedes Monsera Nuwalda watching from Tokyo. Sa Japan pala, marami tayo, no? Sa mga hindi ho natin nababanggit, pagpaumanhinan nyo ako, kasi wala ho sa akin ang diferensya kundi nandito sa ating mga binabasa. Pag dumami po ang kwan minsan ay nawawala siya. Bumabalik siya after the program na yung recorded na. Bueno, mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po kami pansamantalang muling magpapaalam. Kami po'y nagpapasalamat sa lahat po ng sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. Ganon din po sa mga nanood sa Channel 224 ng Sky Cable. Sa mga gumagamit po ng digital boxes at TV Plus. At sa mga sumubaybay sa ating pong live streaming sa FB. Sa pangalan ng ating Macho Guapito, ang ating idol, ang ating technical director si Ariel. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Lito Lapid. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. It's midnight, and now DZRJ 810 AM joins the BBC in London